dito, sir? Actually dito po sa San Jose, kahit pa paano po kami ay ina-harvest namin, halos ongoing po yung validation namin sa papel, pero mayroon na pong mga report na sa isang farmers ngayon halos nasa 30 to 40% ang epekto nito sa kanila pong mga sibuyas. Okay. Pero ang kagandahan sa amin, dahil naunang nagtanim ang San Jose, ay kahit pa paano ay nasa bulb formation na, kahit pa paano nasa maturity stage na, kaya po kahit pa paano ay napapakinabangan at naibibinta. Magkano na ba ang presyo ng sibuyas ngayon, sir? Nung itong nakaraang linggo po ay umabot na po ng 46 to 50 pesos Tumaas na. per kilo ang farm cake. Pero ngayon po, balita po namin ay bigla bumaba. Nasa 45, 46 na lang po ulit ang farm cake. Sige po. Sir Romel, maraming salamat po. Ingat po kayo. Maraming salamat po at mabuhay pa ang inyong programa. Thank you. Mr. Romel Caligasan, Municipal Agriculture Officer ng San Jose Occidental, Mindoro. Naapektuhan ito, Sir Romel? Dito po sa San Jose, ang aming standing truck na lang po kasi ng sibuyas na sa mga nasa 30 to 40% na lang out of 3,237 hectares. Almost nasa 60 to 70% na po ay harvested na po dito sa bayan po ng San Jose. Pero doon po sa ibang mga karatig naming bayan ay halos nasa 80 to 90% pa po ang standing crop nila. Ay hinaharabas pa. So yun nga po, ito po yung isang malaking problema namin ngayon dito sa Occidental Mindoro, particular sa bayan ng San Jose. Dahil simula po nung tumaas ang temperatura ng ating panahon ay naging favorable na po ito sa pagpaparami at pagiging aktibo ng nasabi pong peste. Ito nga pong harapan. So yung dati, nitong mga January o February ay namumonitor namin is yung common cutworm lang. Ikapamilya rin po ito ng harabas, pero medyo tolerable po ito dahil hindi po ganun ka-aktibo yung kanilang pong pag-atake sa ating pong pananim na harabas. Subalit ito po, itong pagtutong po ng March ay yun na, nagkaroon na po kasi, nababalitaan naman natin, ang Occidental Mindoro ay isa po sa nakakaramdam ng isang matinding init, yung heat index, ay yan po kasi ay isang favorabling panahon para po sa pagpaparami at pagiging aktibo ng pangingain ito sa ating pananim na sibuyas. Sir Romel, gaano nakalawak ang pinsala ng harabas at anong ginagawa ng LGU? Intervention ng LGU? Doon pa man, sir, kami po kasi dahil yan halos ilang taon na po na talagang nararanasan ng aming pong probinsya, particular sa bayan ng San Jose. Kaya po kami po ay naghihikayat talaga na yung prevention. So ang ginagawa po namin, nagpapa-instila po kami ng pheromone laws. Kasi isa po ito, ako naniniwala na yung pag-i-instila ng pheromone laws, ito po isang napakamabisang paraan para maiwasan at ating pong mabawasan ang pagpaparami ng nasabing insekto. Kasi po sa pamamagitan nito ay nasa-track po natin yung adult o yung mismong paro-paro. So kapag na-track po natin o nahuli natin yung paro-paro, hindi na po ito magkakaroon ng kakayahan na makapagparami at makapag-reproduce. Sige. So yan po yung noon pa man ay mas ginagawa na po namin. Subalit yung atin po kasing mga magsasaka, hindi naman po natin sa nila lahat, ay medyo sarado pa rin po ang kaisipan sa teknolohiya po ito. Kaya po ang nangyayari kung kailan na po mas marami na po yung populasyon, nandiyan na po yung epekto, kumakain
umaasa sa Sige. pag-spray po talaga. Sige. Dahil sa init na panahon, lumabas agad, masyadong maagang lumabas ang harabas. Ayun, ay, anong tulong na po ang ginagawa ng local government? Sa ngayon po, wala pa. Wala pa po kaming natatanggap na tulong sapagkat siguro ngayon pa lamang po sila nalalaman yung kalalagayan ng mga magsasaka. Sige, at nga Ma'am Gemma, salamat sa information. Nasa linya natin. At Oo. meron pa po kaming isang malaking problema sa aming pagsasaka. Ngayon po ay hindi rin po namin malaman kung bakit lumabas ang peste ng bukbok para sa palay. Aba, naku. Opo. Ay, di ba may problema ang palay dyan? Di ba? Hindi nagigiling. Ngayon naman, binubukbok na. Opo, yung mga bagong ani namin, yun po ang hindi namin maintindihan. Kaya po kami ay nananawagan kung paano namin matusugpo itong peste na ito. Hindi, yung book ay hindi naman sa warehouse, no? Hindi naman sa warehouse. Hindi po, hindi rin po namin maintindihan kasi kaani lamang po ng aming palay. Ibinilad po namin, alam naman po ninyo na karamihan sa amin ay walang mga sariling bilaran. Nasa kalye, napansin ko yun eh. Opo, sa kalsada lamang po namin ibinibilad. Oo. Naku. Kung bakit bagong-bago ang aming mga palay, pag dinadala namin sa pamilyan, lalo na sa NFA, kung bakit pag tinusok na nila at niyagyag na ito, bakit nakikitaan ito ng bukbok? Naku. Kaya po isa po iyan sa napakalaking problema namin. Dahil hindi na nga ho namin maibenta ng maayos ang aming palay dahil wala nga po, pakulangan nga po sa bodega ang NFA kaya hindi po namin maitulong ng maayos ang aming mga palay, binubukbok pa. Ayun. Hindi po namin Sige. alam kung bakit at anong dahilan. Oo. Kaya po kahapon, naisip po namin na maraming salamat at talagang narinig kami. Nananawagan po kami sa Department of Agriculture na tulungan kami para maapula ito, maturuan kami kung paano ang gagawin, maapula namin itong ang peste na ito para po kahit naman papaano ay magawa namin ang paraan dahil hindi po namin ito maibebenta ng maayos lalo na sa NFA dahil hindi po kami tatanggapin dahil ito nga po ang problema namin. Sige po. Kaya po Sige. ang magsasaka dito sa amin ay talagang nahaharap sa napakalalaking mga problema. Sige. Oo. At nasa linya po namin ngayon ang Monitor ka, Gemma. LGU Oo. para ano natin. Gemma, thank you ha. Thank At you. sana marinig ng DA. Kukonect din kami, tatawag din kami sa DA, no? Opo, maraming pong salamat. Opo. Maraming pong salamat sa inyo. Si Gemma Tabian, magsasaka sa Occidental Mindoro, Sibuyas sa Harabas, bukbuk sa palay naman ang problema. Siyempre, Si Romel parang Kalingasan. Oo, Romel Kalingasan, Municipal Agriculture Office ng San Jose, Occidental Mindoro. Good morning, Sir Kalingasan. Good morning po. Kasamang Noel at kasamang Benny. Ang alam ko mga taga-Kalingasan ay taga-Bulbok, Oo. Oo. Batangas. Ayun. Sige. Opo, ang amin pong mga magulang ay galing po ng Batangas sa Kalatagan. Ayun. Ayun. Sige. Unahin natin ang